Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Singil sa kuryente ng Meralco, pababa ngayong Oktubre. Nahuling big boss ng iligal na Pogo, malaki ang tsansang konektado kay Alice Guo. Ayon sa PAOK, big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, rider ng motorsiklo bumangga sa nakaparadang truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Kalagayan kritikal. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's National Football Team sasabak sa Kings Cup sa Thailand. Sa showbiz pattern, bagong Filipina Barbie doll inilunsad ng Mattel. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company ngayong buwan ng Oktubre. Sa anunsyo ng Meralco, 36 centavos per kilowatt hour ang ibababa sa October billing na nagreresulta sa overall rate na 11 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Katumbas yan ng dagdag na 72 pesos para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hour kada buwan. Dulot ito ng mababang generation at transmission charges na una nang inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Abiso sa mga motorista, kapit lang po dahil nakaamba ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 2 pesos 35 centavos hanggang 2 pesos 65 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng diesel at 2 piso hanggang 2 pesos 30 centavos naman sa gasolina. Habang posibleng maglaro sa 2 pesos 45 centavos hanggang 2 pesos 55 centavos ang galaw sa kada litro ng kerosene. Tinukoy ng DOE ang tumitinding tensyon sa Middle East maging ang Hurricane Milton na puminsala sa ilang bahagi ng Amerika. Samantala sa iba pang balita, inaresto naman ang itinuturing na big boss ng Lucky South 99 na nag-ooperate ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, kasama sa inaresto ang 10 pang Chinese bosses at 7 Pinoy na kanilang bodyguards. Ang suspect na si Liu Dong ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 na nahuli sa Laguna. Resulta ito ng isang warrant of arrest at inisyue na mission order ng Bureau of Immigration. Dagdag pa ni Yusek Cruz, galing sa Hunan, China si Liu Dong na may iba't ibang alias at ito ang nasa likod ng mga scam farm sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang ang 2 kumpanya sa Ilocos Sur, Central Luzon, Calabarzon, Cebu at Metro Manila. Malakas naman ang paniniwala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na konektado kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang nahuling big boss at godfather na iligal na Pogo. Malaki rin ang tiyansa na si Liu Dong alias Boss Boga ang hindi maikantang pangalan ng dating alkalde. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Positibo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na konektado kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang nahuling big boss umano ng iligal na Pogo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz na malaking tsansang si Liu Dong alias Boss Boga ang hindi may kamtang pangalan ng sinipang alkalde sa mga pagdinig ng Senado. Paliwanag ni Cruz, puro kasi nasa ibang bansa ang hinihinalang katulong ni Go Wang Ping kasama na umano'y business partner niyang si Wang Ziyang, co-incorporator ng Pogo sa Bamban. Pwedeng siya yung binabanggit doon na ayaw banggitin naman ni Alice. Kasi nga nandito ba pare?
Oo. Dito pa siya eh. Siyempre, binabanggit niya, yung mga wala na dito, mga nasa abroad, di ba? Yes, sir. Yung mga tumulong sa kanya, sila Duan Renwu, yung pulis, pare, sila Wang Xiang, sila Xianji, pare. Yan mga nasa abroad na yan. Yan yung mga binabanggit-banggit niya, pare. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PAOK sa Pasay City ang umano'y godfather ng Pogo na si Liu Dong na sinasabing pinakamataas na sa sindikato sa bansa. Sasalang siya sa inquest proceedings ngayong araw para sa paglabag sa immigration laws kasama ng 12 pang Chinese national at 9 na trabahanting Pilipino. Nakumpiskahan ng mga ito ng 3 baril na sisilipin din ng PAOK kung may kaukulang lisensya. Ayon kay Cruz, naaresto sila sa tulong ng intelligence gathering ng Armed Forces of the Philippines. Pero aminado ang opisyal na marami pang bossing ng illegal na pogo ang dapat masawata, bagay na susunod umanong target ng otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng football, nakatakdang sumabak ang Philippine Men's National Football Team sa 50th Kings Cup na gaganapin sa Thailand ngayong araw. Ito rin ang marka ng unang tournament ng national sa ilalim ng bagong head coach na si Albert Capellas. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Sisimulan na ng Philippine Men's National Football Team ang kampanya nito sa 50th Kings Cup Tournament na gaganapin sa Thailand ngayong araw. Maliban sa Pilipinas, nakatakda ring sumabak sa naturang laro ang host team, Syria at Tajikistan. Makakaharap ng national team ang Thailand mamayang alas 8 ng gabi sa Tinsilanon Stadium. At para sa head coach na si Albert Capellas, susubukan ng men's na tapatan ang tinawag nitong good team at good players ng Thailand. Bagamat magiging mahigpit na katunggali ito, tiwala umano ito sa improvement ng nationals. Ito ang kauna-unahang pagkakataong pangungunahan ni Capellas ang team matapos palitan ng dating coach nito na si Tom St. Fit. Matapos ang laro ngayong araw, muling sasabak ang national sa October 14, araw ng Lunes, para sa posibleng Battle of Thirds o Finals. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Presyo ng bigas sa kadiwa ng Pangulo, posibleng maibaba sa 39 na piso kada kilo ayon kay Secretary Laurel. Mas mataas na VIP service fees sa NAIA, ipinatupad ng NAIA Infrastructure Corporation. Sa MBC TV Sports, Spanish tennis star Rafael Nadal magre-retiro na. At sa Showbiz Spotted, Ivana Alawi nanindigang di kailangan pasukin ang politika para makatulong sa kapwa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakasentro naman ang pagdinig ng Quad Committee ngayong araw sa issue ng extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang mga detalye ay ihatid sa atin live ni Milky Rigunan. Milky. Si Kerwin Espinosa ang resource person ngayon sa ikawalong pagdinig ng Quad Committee. Si Espinosa ay kinakuhan dahil sa illegal drug trade na ang sentro ng operasyon ay sa Alberto Leyte. Si Espinosa ay nagpahayag na handa siyang tumindigo sa hearing ngayon ng Quadcom maging sa International Criminal Court para ibulgar ang mga insidente ng unang extrajudicial killing noong panahon ng dating Duterte administration. Sa ikawalong hearing ng Quadcom sa sentro sa EJK, ang pagdinig resulta ng mga war on drugs ng nagdaang gobyerno. Ilang pamilya ng mga biktima ng EJK ng nagdaang administrasyon ang dumadalo rin sa naturang hearing. Kanina bago magsimula ang pagdinig, nagdaos ng misa na diniluhan ng mga pamilya ng mga biktima sa Duterte war on drugs. Kanina ipinag-utos na rin ng Quad Committee sa pagsisimula ng hearing ang pag-aresto kay Myla Roque. Ang may bahay naman ni Atty. Harry Roque basta patuloy na pagtanggi na humarap sa investigasyon ng Quadcom. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala,
Iginiit naman ng Estados Unidos ang patuloy na suporta sa freedom of navigation, gayon din sa freedom of overflight sa Indo-Pacific sa nakasalukuyang ginaganap sa ASEAN Summit. Ito ay sa kabila ng pagkabahala ng bansa sa tumataas na insidente ng mapanganib at iligal na aksyon ng China sa South China Sea. Ang buong detalye at mga kaganapan sa Vientiane, Lao, tinutukan ni Let Narciso. Binanggit ng Estados Unidos sa ASEAN Summit ang pagkabahala nito sa tumataas na insidente ng mga iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sa kanyang opening statement sa ASEAN-US Summit, sinabi ni US Secretary of State Anthony Blinken na ang mga agresibong aksyon ng China ay nakasasakit na ng mga tao, nakapipinsala ng mga barko ng ASEAN countries at taliwas sa commitments para sa mapayapang resolusyon ng away. Iginiit ni Blinken ang patuloy na suporta ng Amerika sa freedom of navigation at freedom of overflight sa Indo-Pacific. Sa intervention naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin nito na ang seguridad at kasaganaan sa ASEAN ay pinalalakas ng patuloy na suporta ng mga partner nito. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa maaasahan at aktibong presensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinawag dito ang US na puwersang nagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Ayon kay PBBM, pinahahalagahan dito ang tuloy-tuloy na suporta ng Estados Unidos para sa ASEAN centrality. Mula sa Vientiane, Lao, para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari pang bumaba ng 39 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo na nasa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Kasunod ito ng patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos para maghatid ng abot-kayang presyo ng mga agrikultural na produkto sa bansa. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Val Gonzalez. Umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aabot pa sa presyong 39 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo na nasa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Ito ang inihayag ngayon ni Kalihim Laurel kasunod ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maghatid ng abot-kayang presyo ng mga produktong agrikultura sa sambayan ng Pilipino sa pag-arangkada ng 43 pesos na presyo ng bigas para sa Rice for All program sa Mandaluyong City. Sinabi ni Laurel na mangyayari ito sa sandaling lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito ayon sa Kalihim ay dahil ang presyo ng bigas ay sumusunod sa dikta ng pandaigdigang merkado. Ang pagtayang ito, sabi ni Laurel, ay maring maramdaman o mangyari sa susunod na taon. Noong una na ang trajectory ng peso na inaasahan ko is bumaba ng 55, 50. Pero problema nag-57 eh. Ang bigas natin dito is already dictated by, or we follow the world market prices eh. So yun ang problema, yung pag-weaken ng ating peso. Pero kung bumalik siya sa 46 o 55 or 56 peso, pwedeng bumaba to by next year. Assuming next year, pwede natin bumaba to ng 39 eh. Ngayong umaga, ay 20 mga bagong kadiwa ng Pangulo ang binuksan dito sa Metro Manila at Southern Luzon na magbebenta na ng 43 pesos na bigas mula sa dating 45 pesos kada kilo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng lumalalang tensyon sa Lebanon at Israel, nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agad mailikas ang mga Pilipino mula sa mga bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, target ng ahensya na maiuwi ang mga OFW sa pamamagitan ng chartered flights. Ang iba pang detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Target ng Department of Migrant Workers na maiuwi ang mga Pilipino mula sa Lebanon at Israel sa pamamagitan ng chartered flights. Sa programang 2x2, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na isinasaayos na nila ito sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan at maglalabas na lamang sila ng kaukulang anunsyo tungkol dito. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin lahat ng resources at assets ng gobyerno para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pinoy sa gitna ng lumalalang tensyon sa mga nabanggit na bansa. Sa ngayon, mayroon ng 213 Pilipino ang nakapag-book na ng commercial flight pauwi ng Pilipinas, pero sinabi ni Kakdak na magkakahiwalay pa rin ang mga ito. Merong mga 20 uuwi this weekend on 3 separate flights
ang iba't iba lang flights ang bookings nila kasi pahirapan ng pagkuha ngayon ng block booking, yung maramihan na booking sa isang eroplano. Sa ngayon ay medyo restricted ang flights in and out of Beirut International. But rest assured, no, chartering ang talagang goal natin. Tiniyak naman ni Kakdak na may nakahandang 150,000 pesos na financial assistance mula sa DMW at OWA para sa mga Pilipinong nagpa-repatriate. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Lebanon kung saan voluntaryo pa rin ang repatriation. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para naman sa ating ulat panahon ngayong araw, magpapaulan pa rin ang northeasterly winds sa Northern Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Cordillera Region at probinsya ng Aurora. Habang bahagyang maulap hanggang sa maaraw na panahon ang maranasan sa nalalabing bahagi ng bansa ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon o gabi ay mataas ang tsansa ng localized thunderstorms na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. Sa pagtaya ng Pag-asa, simula bukas hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo, sabay na magpapaulan ang northeasterly winds sa Northern Luzon at easterlies naman sa silangang bahagi ng bansa. Samantala sa iba pang balita, hinagupit na ng Category 3 Hurricane Milton ang Florida coast sa USA noong Miyerkules ng gabi kung saan nasawi ang nasa 10 katao. Aabot rin sa higit 3.2 milyon ang mga kabahayan at business establishment sa lugar ang nawalan ng kuryente simula pa kahapon. Ayon sa ulat ng Federal Emergency Management Agency, bagamat hindi ito nagtitrigger ng inaasahang catastrophic storm surge, matindi pa rin ang naging pinsala ng bagyo dahil sa naitalang 19 na tornadoes. Sa ngayon, humina pa lalo si Milton bilang isang Category 1 storm at kumikilos na patungo sa Atlantic Ocean. Samantala, nanganganib sa Senado ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC bill dahil sa usapin ng malaking pondo. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, napakalaki ng halaga na kailangan para sa ROTC kumpara sa pangangailangan ng iba pang sektor. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Mahirapang makalusot sa Senado ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC bill. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos ilahad sa kanila ng Department of National Defense o DND kung gaano kalaki ang pondong kakailanganin para dito. Sabi ni Escudero, napakalaking halaga ang 27 billion pesos sa loob ng 3 taon o kaya ay 8 billion pesos kada taon na kailangan para sa ROTC. Ito ay kukumpara sa pangailangan ng mga state universities and colleges sa larangan ng kalusugan, edukasyon at kahit sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sabi ng Senate President na noon pa man kahit na siya ay congressman ay tutol na ito sa pagbuhay sa mandatory ROTC bill. Ngunit hindi ito nangangahulugan na haharangin niya ang panukala. Hinahayaan na ito ay maisalang sa plenary debate at mapagbotohan. Maliban sa usapin ng pondo ay nakiusap din umano ang Armed Forces of the Philippines na hindi dapat automatic na gawing reserve force ang mga graduate ng ROTC dahil hindi rin nila kayang i-absorb lahat ng mga ito. Sa katunayan ay kahit ang mga nagtapos na sa NSTP o National Service Training Program ay nakapila pa upang tanggapin na maging reserve force. Ang nangyayaring pangagaw ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang isa sa ginagamit na dahilan ng mga nagsusulong ng mandatory ROTC. It will be tough. That's as far as I can say. It will be tough, especially given the other expenditures government needs to allocate funds for in the coming year, given even the elections. But to give you an idea of what Congress will be weighing in deciding certain matters, 27 billion or 8 billion a year can actually fund a lot of things in the Department of Health, in the Department of Education, with the SUCs, with the Pantawid program. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumipa naman sa 8,000 piso mula sa dating 800 pesos kada tao ang meet at assist service fee sa NAIA na nagbibigay ng VIP treatment sa mga pasaherong darating o aalis ng bansa.
Kasunod ito ng pagtaas ng parking fee sa paliparan at iba pang mga serbisyo sa ilalim ng NAIA Infrastructure Corporation. May alok din ang paliparan na 3 service options na nagkakahalaga ng hanggang 50,000 pesos para sa hanggang 9 na pasahero, 100,000 pesos para sa 10 hanggang 20 pasahero at 140,000 pesos para sa 21 hanggang 30 pasahero. Hinigpitan din ang VIP lounge accommodation na hanggang 10 tao lang at hanggang 3 o 4 na guest passes. Kung sosobra, sisingilin ng NNIC ng karagdagang 201 pesos and 60 centavos ang kada isang taong susobra sa tinakdang limitasyon ng bagong operator ng paliparan. Kasunod ng mga napabalitang artista at social media personalities na naghain ng kandidatura para sa darating na eleksyon, naglabas ng maaanghang na pahayag ang actress-vlogger na si Ivana Alawi tungkol sa pagpasok sa politika. Si Ivana naninindigang di kailangang magkaroon ng pwesto sa gobyerno para makatulong sa kapwa. Ang iba pang detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. Tila may patama si Ivana Alawi sa mga nagsasabing ang dahilan sa kanilang pagpasok sa politika ay para makatulong sa kapwa. Kahit wala kang posisyon, wala kang upuan, kaya mo makatulong. Hindi mo kailangan maging congressman or mayor or councilor para makatulong ka. We can all help out in our own small way. Iyan ang pahayag ng actress-vlogger sa pamamagitan ng kanyang TikTok account kung saan nilinaw din itong wala siyang plano na tumakbo bilang politiko. Bakit naman ako tatakbo sa ngayon? Wala akong alam sa politics, wala akong alam sa paggawa ng batas, and siguro kung papasok man ako sa ganyan, dapat mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years because I don't want to put our country at risk. Kasabay niya, nagpaalala rin si Ivana sa kanyang mahigit 14 million followers to vote wisely at huwag basta gawing basihan ang kasikatan o anyo ng kumakandidato pagdating sa pagpili. Porque ay sexy kasi siya, ay maganda siya, ay gwapo siya, ay sikat siya, napanood ko siya. Dapat hindi ganun. Dapat ay may tiwala ko sa kanya. Alam ko may magagawa siya para sa Pilipinas. Magaling yan. Dapat ganun. Sa huli, bagamat wala namang tinutukoy kung sino, nagpaalala ito sa mga naghain ng Certificate of Candidacy na ibigay ang best at huwag gawing racket ang pagpasok sa politics. Bukod nga kay Ivana, ilan pa sa mga personalidad na nagsabing wala silang planong pasukin ang mundo ng politika ay sina Bossing Vic Soto na ipinauubaya na raw ito sa kanyang kapatid na si Tito, gayon din sa kanyang anak na si Vico. Habang ang isa pang veteran TV host na si Boy Abunda, aminadong dati pa siya inaalok na tumakbo ngunit mas nananaig din niya ang kanyang pagmamahal sa show business. At maging si Gerald Anderson na makailang beses binigyang pagkilala dahil sa kanyang ipinamalas na kabayanihan noong panahon ng sakuna ay masaya na raw sa kanyang nagagawang pagtulong sa kapwa kahit wala sa politika, bagay na aminado itong mahirap at di siya handa. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. PBBM na nawagan na palakasin ang food reserves sa ASEAN Summit. Para sa MBC TV correspondents, top 3 most wanted ng Davao Oriental. Sa kasong rape, arestado. Sa TNVS, ginagawang building sa likod ng Quiapo Church. Nagmistulang photo bomber. Netizens nagpahayag ng samot-saring reaksyon. At sa MBC TV Sports, Spanish tennis star Rafael Nadal magre-retiro na. At sa Showbiz Spotted, Filipina Barbie doll inilunsad ng Mattel. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Association of Southeast Asian Nations Plus 3 na mas palakasin ang food reserves bilang paghahanda sa banta ng krisis sa pagkain at climate change. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Rose Babiera.
Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Association of Southeast Asian Nations Plus 3 o APT na mas palawakin ang food reserves bilang paghahanda sa banta ng krisis sa pagkain. Ayon sa 2024 World Risk Index na ibinahagi ng Pangulo sa ika-27 ASEAN Plus 3 Summit, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na nanganganib na makaranas ng mapaminsalang epekto ng climate change. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na malaki ang magiging epekto ng pagbabago ng klima sa agrikultura at akses sa pagkain sa Pilipinas. Kaya ikinatutuwa ng Pangulo ang pag-extend ng Tier 1 ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APT-ERR ng 3 pang taon mula 2024 hanggang 2027. Isang programa na sinusuportahan at itinataguyod na ni PBBM simula pa nung unang APT Summit na kanyang dinaluhan. Sa pamamagitan ng APT-ERR, pinapalakas ang mga mekanismo na siyang nagpapasigla ng supply ng bigas at iba pang food reserves bilang tugon sa mga emergency, lalo ng banta sa seguridad ng pagkain sa rehiyon. Ang pag-extend ng Tier 1 ng programa ay makakatulong sa pagpapaigting ng food security sa bansa, bagay na matagal nang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Kasabay nito, nakasuporta rin ng Pilipinas sa APT Leader Statement on Strengthening the Connectivity of Regional Supply Chain na layong pababain ng transportation costs, pabilisin ang pagtugon sa demand at pangasiwaan ang kalakalan habang mas pinaiigting ang kolaborasyon at inobasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Bapiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Living wage at hindi minimum wage. Yan ang dapat ipagkaloob sa mga manggagawa ayon sa Trabaho Party List. Ito ay para masigurong sapat ang kita ng bawat nagtatrabahong Pilipino para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buong detalye nagbabalik si Edniel Parrosa. Naniniwala ang Trabaho Party List na sa halip na minimum wage, living wage ang dapat ipagkaloob upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong manggagawa at kanilang mga pamilya. Ayon sa grupo, dapat itulak ang naturang panukala upang matiyak na sapat ang kita ng bawat nagtatrabaho para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, kinikilala ng grupo ang kahalagahan ng balanseng usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang din ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employer. Paliwanag ng party list, hindi naman sa paraang panggigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ang living wage, kundi sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sa masamang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Ayon sa trabaho, equitable o makatarungan dapat ang kasalukuyang sistema kahit magkakaiba ang rate ng minimum wage sa bawat rehiyon. Para makamit ito, mahalaga umanom tutukan ngayon ang tamang pag-set ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Critical naman ang lagay ng isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa nakaparadang truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Motorsiklo bumangga sa likuran ng nakaparadang truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Rider malubha sa hospital. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang motorcycle rider na si Jericho Dacasin, 22 anyos, residente ng Barangay Tibagwe, Santa Barbara, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan nang bumangga sa likuran ng nakaparadang truck na minaman ni Enrico Tayuman, 47 anyos, ng Fatima Street, Parañaque City. Sa ulat ni Santa Barbara OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, alas 8:35 kagabi naganap ang aksidente sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Matik-Matik. Nabatid na pumarada sa gilid ng daan ng truck dahil bibili umano ng makakain ng driver ni si Tayuman. Subalit hindi pa ito nakakababa ay bumangga na ang motorsiklo ni Dacasin sa likuran na agad naman itong nadala ng MDR Remoy Ambulance sa pagamutan. Ang truck driver ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Barbara Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Balita mula sa Davao Oriental. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang top 3 most wanted person sa kasong pagagahasa matapos isilbi ang waranto para sa Barangay Tamang, Malibago, Katiil, Davao Oriental. Sa ulat ng Katiil Municipal Police Station, kinilala ni Officer in Charge Police Captain Marvin Parino Jr. ang nadakip na si alias Ken, 28 anyos at nakatira sa banggit na lugar. Naaresto ang suspect dahil sa waranto para na inisyu ng Regional Trial Court Branch 7, 11th Judicial Region, Baganga, Davao Oriental. Maharap sa kasong acts of lasciviousness ang naaresto sa ilalim ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa na abot sa 290,000 pesos. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ito sa custodial facility ng Katiil Municipal Police Station para sa tamang proseso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw naman ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 8 na hindi bagsakan ng ilegal na droga ang Eastern Visayas sa kabila ng pagkakasabat ng bilyong-bilyong pinaghihinala ang shabu sa port ng Alin, Northern Samar nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay PDEA Information Officer Rogelet Orhel, ang Northern Samar ay dinadaanan lamang. Bate naman sa intelligence report, itong mga ilegal na droga ay mula sa Mindanao at doon ito ibinabagsak sa Luzon. Ayon pa sa PDEA, itong mga nasasabat ay mula mismo sa mga impormasyon ng mga citizen, dahilan kung bakit nagiging matagumpay ang operasyon. Asahan naman daw ang mahigpit pa na pagbabantay sa mga port o duungan at sa iba pang lugar na maaaring maging entry point sa mga ipapalusot na illegal na droga. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Photo bomber alert. Matapos ang kontrobersyal na photo bomber building noong 2014 sa likod ng National Historical Site sa Luneta, tila mayroong panibagong gusali na nagmisulang version 2.0 nito. Isang commercial building kasi ang nahagip ng netizen habang kinukuhanan nito ng larawan ang century-old Quiapo Church, bagay na umani ng pambabatikos online. Ang mga detalye sa umano'y photo bomber 2.0 sa simbahan ng Quiapo, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Nagulantang ang online world matapos i-post ng isang photographer ang umano'y photo bomber sa likod ng century-old minor Basilica of the Black Nazarene Church sa Quiapo. Ayon sa uploader, kinukuhanan lamang daw nito ang simbahan nang may nagmistulang kapansin-pansing ginagawang commercial building sa likod nito. Matatandaang naging controversial noong 2014 ang Torre de Manila bilang photo bomber sa likod ng Luneta Park na siyang kinainisan noon ng marami. At tulad ng dati, nagbigay rin ng samot-saring reaksyon ng mga netizen dahil tila nakakalimutan na raw natin ang kahalagahan ng mga gusaling ito sa ating pagka-Pilipino. Ayon sa isang netizen, kakulangan daw ito ng pamahalaan sa pagpapahalaga ng ating kultura at kasaysayan, partikular sa pagpapatupad ng mga batas para maprotektahan ang naturang gusali. Samantala, mayroon namang nagsasabing hindi na maaaring maiwasan ng mga ganitong klase ng insidente, lalo na kung hangaring umunlad ang isang lipunan. Dinarayo ang simbahan taon-taon ng mga deboto ng itim na Nazareno, lalo na tuwing araw ng trastasyon na naging bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng tennis, inanunsyo na ng tennis star na si Rafael Nadal ang kanyang nalalapit na pagre-retiro sa professional scene. Sinabi ng 38-year-old Spanish player na huli itong maglalaro sa Davis Cup Finals na gaganapin sa susunod na buwan. Ang naging pahayag ni Nadal, panoorin sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Inanunsyo ng Spanish athlete na si Rafael Nadal ang kanyang pagre-retiro sa professional tennis sa oras na matapos ang Davis Cup Finals sa Nobyembre. Tutuldukan na ng 38-year-old tennis star ang kanyang 2 dekadang karera sa naturang sport kung saan niya nakuha ang 92 titles at prize money na $135 million. At sa huling laban nito para irepresenta ang Spain sa Davis Cup na gaganapin sa November 19 hanggang 24, makakasama nito ang kapwa player na si Carlo Alcaraz. Tinagurian bilang isa sa mga greatest tennis player of all time, kabilang sa mga nailista ni Nadal sa kanyang titulo ay ang 40 championship mula sa French Open,
4-time champion sa US Open at 2-time winner sa Australian Open. Pero hindi naging madali para kay Nadal ang kanyang karera. Dahil nito lamang nakaraang taon, mayroon itong inindang ilang injuries na nagtulak sa kanyang hindi makapaglaro sa 2023 French Open at matalo sa unang round dito ngayong taon. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Sa huli, pinasalamatan nito ang kanyang pamilya, coaching staff, maging ang fans. Por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ilabas ang Very Mindful, Very Demure Mutya Barbie noong 2015, isa na namang Filipina-inspired Barbie doll ang inilabas ng toy company na Mattel. Silipin yan sa Showbiz Report na ito. Mula sa pagiging morena, kasuotan, koronang hango sa walong sinag ng araw sa ating watawat, sinamahan pa ng bakya platforms tampok ang bahay kubo, gold Shanghai jewelry at tribal tattoo sa magkabilang braso. From head to toe, talagang ganda ng isang Pinay ang bida sa inilabas na bagong Barbie doll ng Mattel. Swak sa pagdiriwang ng Filipino-American History Month, idinisenyo ito ng film artist and designer na si Carlil Nuera na siyang second installment ng kanilang Styled by Design series. Ayon dito, tila ate ito ng kanyang naunang inilabas na Mutya Barbie taong 2015. Kaya naman, maging ang kanilang suot na bracelet ay sinadya nitong gawing pareho bilang tandaan niya ng ugnayan ng dalawang manika na itinuturing ito bilang isa sa mga highlight ng kanyang karera. Batay sa website ng Mattel Creations, mabibili ang Filipina-inspired Barbie doll na ito for pre-order sa halagang $100. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. At bago po tayo magtapos, meron na lamang tayong 75 days or before Christmas. Ay, sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Angelica Cosme. At sa ngalan naman ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo, araw ng Lunes. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.